Ito mga lods, yan, nakita nyo stock ano nito, data na nakuha natin. Ang target daw natin na makuha sa AFR ratio niya is at least ma-align siya dito. Round 2 mga lods. So yun mga lods, tignan nyo, may pagbabago na kagad sa line, yung may green. Yun po yung target natin ulit, yung sa may line na yun, sa may 13K. Yan, sa may 13K. Yung 13 na yun sir, 13,000 RPM? Hindi, AFR. AFR, 13 AFR, okay. So yun mga ka-Denlogs, natapos na. Medyo matagal din pala, medyo madugo din ang pag-edit or pag-remap. May get 1 hour kami, or si Sir Bong nag-extend pa. Umirit pa ng isang run or nakadalawang run pa. May get na isang oras na, pero umirit pa ng 2 run para lang ma-sure na tama or maganda yung final result. And so totoo lang, di tayo marunong kung paano magbasa nung graph na pinapakita niya sa atin. Pasok ko yun dito, insert ko yung mga videos, and then pati yung image nung graph or yung final result ng remapping ni Toothless. Yun nga, sabi niya yung red line, which is yung base, yun yung base na masasabi niya base. Yun yung base, and then yung green line, yun yung final result ng remapping natin. Ayun, ngayon testing natin ngayon sa kalsada. Pauwi na tayo, medyo mainit, wala pa tayong tulog, naantok na ako, pero tignan natin. Pero kanina yung arangkada ko, so far ang smooth nagbago yung torque, parang lumakas yung torque nya, hindi siya delay. Tapos yung huling run nya, ayun nag-backfire isang beses, pero ano yun parang 120 kph, tapos bigla niyang binitawan yung throttle, then yun nga, nag-backfire isang beses lang, as in isang beses lang. Pero ngayon parang ewan. smooth siya mga lods. Pero mamaya sa open road check natin, pero bawal, pero tignan natin kung may pagkakataon. Pero nga feeling ko tumaas yung horsepower nya, or accurate yung throttle. Tapos ramdam mo yung parang walang delay. Ayun, lambot ng lambot, pero sumisipa ka agad. Diba? Grabe. Nag-enjoy ako sa niya. Sa arangkada niya. Pero yun nga, in-explain niya, tataas yung horsepower, pero
magsasuffer yung top speed, yung dulo. Makukuha ko daw ulit yung top speed. Ipakalkal ko yung bola ba yun or paparigro, mga ganun. Kalkal pulley, yung sabi niya pala, sorry. Para daw mas tumaas daw yung ano ng bola. Then tsaka natin makikita daw yung top speed. Pero ngayon dahil stock pa lang siya, ang nabago is yung horsepower niya. Parang first reading is 11 something 11 HP. So yan, salamat ulit sa inyong pakikinig, pagsubaybay. Enjoyin ko muna to. Natutuwa ako, solid. Inabot pala ng price total, ayun o. Yes, 4K mga lods, 4,000 kasama na yung ano doon, dyno, remapping and dyno. Parang 1.5 bata yung dyno, 1 hour dyno. Well, 1 hour may get kasi nag-extend. Tapos 2.5 yung, or sorry, 2.5 tama, 2.5 yung remap. Ayun o. Nag-enjoy ang bata. Bilis. Bilis nung sipa. Ayun o. Yay! 80 ka agad. Sana matest natin. Kung hindi, sa next weekend natin titest. Kapag hindi natin na-test ngayon, next weekend biyahe tayo ng Batangas. Mag-overnight tayo doon, August 31 to September 1. May mga gustong sumama, send your PM. Ayun, PM nyo ako pala. May mga kasama din pa tayo na naghahanap din ng makaka-chip in sa room para nga naman mas mura. May 2 or 3 sila na naghahanap ng mga kasama. Ano tayo, Moon Palace Resort sa may Laia, Batangas. PM nyo lang ako mga lods kung gusto nyo sumama. May isang link pa tayo para mag-prepare. Para alam nyo na din, ang bagan sa food is 350 per head. Pang ano na yan, dinner, julutan, and then breakfast the next morning. Again, FI Moto Clinic, PM nyo na lang yung page ni Sir Bong kung gusto nyo din magpa-schedule. By schedule siya guys, wala siyang shop kasi alam ko naka-base siya sa Baguio talaga. So included din naman sa video yung hours and operation ng Dyno Pro sa Mindanao Avenue. Kung gusto nyo magpa-remap kagaya ko, kung gusto nyo ngumiti kagaya ko, PM lang kayo kay Sir Bong sa FI Moto Clinic para may schedule kayo. Then, para ma-check na din yung open slot ng Dyno Pro, syempre. So yan, ano po siya, mga lods, mga ka-Denlogs, hindi siya copy paste. So nag-base siya sa remapping dun sa computer or data na lumabas nung nag-first run siya sa motor natin. So yun nga, hindi nga daw pwedeng copy paste kasi hindi nga naman daw lahat pare-parehas. Like hindi pare-parehas ng exhaust, hindi pare-parehas ng year model, kung ilan yung tinakbo, mga ganun. Nagbabase talaga siya sa sa system or sa resulta ng first run, which is good, di ba? Kesa yung iba na
copy paste, basta na lang sinalpak yung data, hindi naman pala tugma, diba? Ayan, muli salamat sa pakikinig. Logs, ride safe, stay safe, ciao.